Kayo ay nakikinig ngayon at nanonood sa channel na ipinangalan sa Daan. Ang layunin ng video na ito ay maihatid ang salita ng Diyos ayon sa nakasulat sa Biblia at ikalawa, makatulong sa mga tunay na naghanap ng pananampalataya at may balik sa Panginoong Hesukristo upang sila ay mailigtas niya na kasama ng mga pinagbanal ng Diyos. Ang pamagat ng ating paksa sa araw na ito o sa video na ito ay ang central office at ang namamahala sa Church of Christ. Ang mga nilalaman ng paksa ay una, ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ang ikalawa, ang itinalaga ng Diyos na tagapamahala sa lahat ng church o iglesia. Ang ikatlo, ang mga matanda o obispo ng bawat iglesia. At ang ikaapat, babala ukol sa mga bulaang propeta. Tumako tayo sa ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 16 hanggang 17, ay ganito ang sinasabi. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo, at gayon din sa Grego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang opening verse sa video na ito. At sabi nga ng mga talatang ito, ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay maligtas. Kaya naman ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ang ating batayan sa pagtuturo ng kaligtasan. Sinasabi pa nga rito na ang ganap o yung tinatawag ng mga righteous ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit paano ba magkakaroon ng pananampalataya o faith? O ano ba ang pananampalataya? Ito ba ay nagmumula sa nagtuturo ngayon? O bigla na lang natin naramdaman na tayo ay may pananampalataya? Sabi sa talatang ito ng Roma, Kapitulo 10, versikulo 17, kaya nga ang pananampalataya ay mula sa pakikinig, at ang pakikinig ay mula sa salita ng Diyos. Ang sabi sa atin ng Diyos, nagsisimula ang pananampalataya sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Marami ang nagsasabi na may pananampalataya o sinasabi nila, may faith ako sa Panginoong Hesukristo. Ngunit ang pagsasabi ng may pananampalataya o may faith ay kadalasan ay hindi totoo sapagkat ang ibig ng sabihin ng faith ay nagsisimula sa pakikinig. Ano ang pinapakinggan natin? Paano mo malalaman na walang faith o hindi nakikinig sa salita ng Diyos? Ang isang halimbawa ay ang pagtatanong nila ng saan ang central office ng church ninyo? Sino ang pinaka-ministro ninyo? Sino ang overall leader ninyo? Bakit wala tayong overall servant? Ito po yung mga tanong ng mga hindi pa po nagkakaroon ng magandang pananampalataya.
Itong video na ito ang kasagutan sa mga tanong ng mga tao sa Church of Christ, kung saan ang central office at sino ang pinaka mataas na namumuno o kung sino ang namumuno sa Church of Christ. Ngunit, paano malalaman kung ang salita ay galing sa Diyos? Paano malalaman kung sa Diyos galing ang salita? Basahin natin ang nakasulat dito sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17. Kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan. Ang mga ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katwiran. Ito ay upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na naihandang lubos sa mga mabubuting gawa. Masasabi natin na galing ito sa Diyos kung ito ay galing sa kasulatan. Sabi ay kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan. Ang Biblia ay binubuo ng mga kasulatan na naisulat ng mga apostol at mga nananampalataya sa Diyos gaya ni Mateo. Ang sabi ay mapapakinabangan ito sa pagtuturo. Kaya naman, ito ang dapat dapat natin pagkunan ng ituturo sa mga tao na tinawag ng Diyos upang maglingkuran sa Kanya. Mapapakinabangan din itong kasulatan sa pagsaway, sapagkat may mga binabanggit dito na hindi dapat gawin ng isang mananampalataya. Gayon din, ito ay pwedeng pangtuwid ng maling paniniwala. Halimbawa, ang paniniwala na may overall servant. Ang mga may ibang pananampalataya ay nagdagdag ng overall servant o kahalintulad maliban sa mga apostol at mga obispo o elder. Ibig sabihin, nang nagdagdag, idinagdag nila ang overall servant. Sa pagsasanay sa katuwiran, ang ibig nitong sabihin sa English ay instruction o command for righteousness. Nangangahulugan ito ng utos ng katwiran. Ang isang tao ay inuutusan sa katwiran ng Diyos. Hindi sa sariling katwiran ng isang tao, kundi sa katwiran ng Diyos, sapagkat ang pagiging matuwid ay sa pamamagitan lamang ng mga katwiran ay tinuro mula sa kasulatan. Hindi po sa atin nanggagaling ang tinatawag na katwiran. Ang lahat ng mga kasulatan o lahat ng nilalaman ng libro na mababasa natin sa Biblia ay mga iniutos ng Panginoong Hesukristo sa mga apostoles. Ito ang ating mga binabasa upang sundin at ituro. Sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 hanggang 20, ay ganito ang sinasabi. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako ay sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Paano natin malalaman ang utos ng Panginoong Hesukristo sa mga apostoles kung walang magsasabi sa atin? Kaya nga, kung babasahin natin ang mga kasulatan o ang Biblia, ay tinuturuan tayo ng mga apostoles. Ibig sabihin, ang mga turo ng mga apostoles na
nababasa natin ay galing sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga, yan ang ating mababasa sa Mateo, ang kapitulo 28, versikulo 20. At sabi nga, kung ang sinasabi rito sa Mateo ay ituro ng mga apostoles na ganapin natin tayo ng mga binautismuhan, ang mga turo ng Panginoong Hesukristo, may mababasa kaya tayo na maliban sa mga apostoles at mga obispo ay magdagdag tayo ng Pope, ng overall servant, ng Supreme Bishop, overall minister, supervising minister, appointed Son of God, owner of the universe, at executive minister, at iba pa. May mga nagsasabi, pwedeng idagdag ang mga yan dahil wala namang mababasa sa Biblia na huwag magdagdag ng mga yan. At para lang yan sa kaayusan ng church. Basahin nga natin kung ano naman ang sabi ng Biblia sa unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 3 hanggang 5. Ayon sa unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 3 hanggang 5, maaring may magturo ng kakaibang turo na hindi sumasang-ayon sa mabuting salita ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa mapagkakatiwalaang katuruan. Kung ang sinumang tao ay gumagawa nito, siya ay mayabang, walang nalalaman, na humaling sa pakikipagtalo at pakikipaglaban patungkol sa mga salita. Sa mga ito nagmumula ang inggit, paglalaban-laban, panglalait, at masamang paghihinala. Mula rito ay dumarating ang walang hanggang mga pagtatalo-talo mula sa mga taong may bulok na pag-isip at salat sa katotohanan. Iniisip nila na ang pagiging makadiyos ay paraan ng pagpapayaman. Layuan mo ang mga ganitong tao. Ito po ang binabanggit sa unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 3 hanggang 5. Ayun, may magtuturo ng kakaibang turo. Yan ay na-prophesy na po, ano? Maaring may magturo, sabi. Kakaibang turo sapagkat hindi nakasulat. Kung iyon ay nakasulat, hindi iyon kakaibang turo. Kung hindi natin mababasa, hindi ito itinuro ng mga apostoles sa atin. Kaya dapat ito ay ating mabasa sa kasulatan o sa Biblia. At hindi rin ito ang gustong ipaganap ng Panginoong Hesukristo sa mga binautismuhan. Maalala niyo ba kanina sa Mateo kapitulo 28, versikulo 20 na sabi ng Panginoong Hesukristo ay ganapin ang mga utos niya? Kung hindi nakasulat, ibig sabihin, hindi yon yung ipinaganap ng ating mahal na Panginoong Hesukristo sa mga apostoles, sapagkat ang mga apostoles ay ituturo lamang nila kung ano yung itinuro sa kanila ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Ano pa ang sabi ng kasulatan rito sa unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 5? Layuan ang ganitong tao. Hindi na nga nakasulat at sinusuway ang Panginoong Hesukristo, kaya dapat sila ay layuan. Yan ang pinag-utos. Layuan daw natin ang nagtuturo.
Ang ikalawa, talakayin natin ang ikalawa, ang itinalaga ng Diyos na tagapamahala sa lahat ng church o iglesia. Ngayon, alamin natin kung sino yung itinalaga ng Diyos. Upang maintindihan, simulan natin ito sa Colossians chapter 1. Colossians chapter 1 verse 18. Sabi rito, Colossians chapter 1 verse 18. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. Sa Tagalog o sa Filipino, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ang context o nilalaman ng Colossians chapter 1 po ay patungkol sa Panginoong Hesukristo. Kaya naman, binanggit na siya ang ulo ng iglesia. Walang ibang binanggit na ulo ng iglesia sa buong bagong tipan, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Wala pong ibang pinuno maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya wala kayong mababasang ibang pangalan maliban sa mga nakasulat ng mga pangalan sa Biblia. Maaring ang uhaw sa kapangyarihan sa ibabaw ng mundong ito ay marami. Hindi nakaligtas dito ang church o iglesia. Marami ang gustong mamuno. Kaya naman, umalis sa tunay na turo ang marami at nagkaroon sila ng sarili nilang mga alituntunin o sariling ordinansa sa loob ng church o iglesia na pinamumunuan nila at binabaliwala o winalang kabuluhan nila ang mga nakasulat sa mga kasulatan o sa Biblia. Ayon sa Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 15, which he will manifest in his own time, he who is blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. Sa Filipino po, sa Tagalog, na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng hari at Panginoon ng Panginoon. Ang hindi naintindihan o hindi iniintindi at binibigyan ng importansya ay ang Panginoong Hesukristo ang tanging makapangyarihan sa lahat. Ang iba ay ipinapantay ang kanilang sarili sa Panginoong Hesukristo sapagkat ipinapagpalagay nila na ang Panginoong Hesukristo nga ay tao. Kaya naman, ang iniisip nila ay may kapangyarihan din silang mamuno, hindi lamang sa isang iglesia, kundi sa kabuuan ng iglesia sa buong mundo o sa buong isang bansa. Kaya sa kanya-kanyang kapanahunan o ibig sabihin sa kanyang kapanahunan ay ipapahayag na siya ang tanging makapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ito nangangahulugan na doon pa lamang ipapahayag sapagkat ipinahayag na siya ang namumuno pangkalahatan sa langit at sa lupa. Sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 18, ganito nga po ang binabanggit, at lumapit si Jesus sa kanila at sila ay kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ang Panginoong Jesus ang siyang mismong nagpahayag na ang lahat ng kapamahalaan sa lupa
at sa langit ay ibinigay na sa Kanya. Hindi lang sa lupa, kundi pati rin sa langit. Sino ang binabanggit na sa talatang ito na namamahala sa langit? Ang Panginoong Hesukristo. Sino ang namamahala sa lupa? Ang Panginoong Hesukristo rin po. Kaya, kung ang pamamahala ng Panginoong Hesus ay sa langit at sa lupa, nangangahulugan na siya ang namumuno sa pangkalahatan sa langit at sa lupa. Walang ibang binanggit na naiwan dito sa lupa at siya ang mamuno muna. Wala pong ganun, ano? Sapagkat ang sabi ay lahat ng kapamahalaan. Ang ibig sabihin ng lahat sa talatang ito ay absolute o ganap. Ganap lahat po, walang exemption doon sa pagiging sa kanyang pamamahala. Wala pong exempted po doon, ano? Maliban na lang yung amang Diyos na nasa langit. Hindi po niya saklaw ang ating amang Diyos na nasa langit. Kapag sinabing absolute o ganap, hindi partial o hindi bahagyan ng pamamahala. Lahat ay nasa Kanya, sa langit at sa lupa. Siya talaga ang namumuno. Ibig sabihin, mula pa noong 2,000 years ago, ay namamahala ng ating Panginoong Hesukristo. Namamahala na po siya. Ang iba ay nagsasabi na maghahari daw ang Panginoong Hesukristo ng 1,000 taon. Mali po yun. No? Mali po yung kaisipan na yun at pagtuturo na ganon. Paliwanag kasi, bago niya iniwan yung kanyang mga apostoles, ay sinabi na niya na lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Yun ang sinasabi po niya. Kaya, kailan niya ba sinabi ito? 2,000 taon na ang nakalilipas. Kung lahat ng kapamahalaan sa langit ibinigay na sa akin, sabi niya, o sa ibabaw ng lupa ibinigay na sa akin, mula pa nung panahon na yon, ibig sabihin, nagsimula na noon pa. Ngayon, meron po kasi nakasulat doon sa Revelation na 1,000 taon. Papaliwanag ko po yan sa susunod na video. Sapagkat yun nga, hindi nga nauunawaan noong mga nagsasabi o nagtuturo na ganito. Ito, maliwanag ito. Yung sa Revelation po kasi, ito ay figurative. Figurative po yun. At dito sa Matthew chapter 28 verse 18, ito po ay sinabi talaga. Walang cover up dito po, ano? Walang cover up. Sinabi talaga ng mahal na Panginoong Jesucristo at yun ang binanggit ng nagsulat nito si Mateo. Yan po. At sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 19, ang sinasabi dito, ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng talata, ang Panginoong Hesus ay lumuklok, nakaupo ngayon sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Hindi po ito nangangahulugan na umuupo lamang siya doon. Ang ibig sabihin po nito ay pangalawa siya sa makapangyarihan sa Diyos. Sa langit ang kanyang luklukan at namamahala siya mula sa langit. So doon po siya namamahala. Kung sabihin natin, kung ang presidente ng Pilipinas, ang seat of power niya ay nasa Manila, ang ibig sabihin po nun,
hindi lamang doon ang kanyang pinamumunuan, yung buong Pilipinas, ganun po yun. Ang Panginoong Hesukristo naman, ang kanyang seat of power ay nasa heaven. At ang pinamumunuan po niya ay langit at sa lupa. Ganun po yun. Kaya, that is a present situation. Until now po, nangyayari po yan. Ganap po yan. Nangyayari siya. Kaya, 2,000 years ago, nagsimula na pong mamuno ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. At yan po ang hindi matanggap ng karamihang mga namumuno sa pangkalahatan sa kanilang kinaaniban, sa iglesia na kinaaniban nila o ano pa man pong mga institusyon ng mga yan sa pananampalataya. Ano po? At kung mayroon dapat mamahala, pangkalahatan sa church o iglesia dito sa lupa, maliban sa Panginoong Hesukristo, ito ay iutos ng Diyos gaya ng pag-uutos niya kay Samuel na magkaroon ng hari ng Israel. No, ang unang hari na pinili ng Diyos ay si Saul. Basahin po natin sa unang Samuel, kapitulo 9, versikulo 16. At ganito po ang binabanggit. Unang Samuel, kapitulo 9, versikulo 16. Bukas sa ganitong oras ay susuguin ko sa iyo ang isang lalaki na mula sa lupain ng Benjamin. At iyong papahiran siya ng langis upang maging pangulo sa aking bayang Israel. At kanyang ililigtas ang aking bayan sa kamay ng mga Filisteo, sapagkat aking tiningnan ang aking bayan dahil sa kanilang daing ay sumapit sa akin. Sa nababasa natin ngayon, si Saul ang binabanggit ng Panginoong Diyos na pinahiran ng langis upang maging hari o pangulo ng Israel. Siya po yung kauna-unahang hari ng Israel. Kung magsisimula tayo sa unang Samuel kapitulo 9, versikulo 2, mababasa natin na si Saul ang pinag-uusapan sa chapter na ito. Kaya hindi po maaaring itago. Ano po? Hindi matago. Hindi itatago ng Panginoong Diyos ang kanyang kagustuhan upang sundin o magkaroon ng sabihin na po natin na maliban sa Panginoong Hesukristo ay meron pang mamumuno dito sa lupa habang ang Panginoong Hesukristo ay nasa langit. Hindi po ganoon. Ano po? Wala pong vice president na katulad po ng sa Pilipinas na meron. Ano po? Hindi po ganoon. Kaya naman, kung may iwan na mamamahala sa kabuuan ng church o iglesia sa buong mundo o sa Pilipinas man, sasabihin yun sa kasulatan. Hindi po pwede na hindi nakasulat yun. O nga, at may mga bagay na hindi binanggit sa Biblia, ngunit ang mga bagay ukol sa pamamahala sa kabuuan ng church o iglesia ay pinahayag. Kaya walang duda na iyon ay dapat masunod. Kagaya nga po ng ating Panginoong Hesukristo na siya ang namumuno sa langit at sa lupa. Hindi po pwedeng magkaroon tayo ng kung sino-sino pang namumuno sa iglesia sa atin. At wala nang ibang pagsasabihan ang Amang Diyos sapagkat walang sino man ang makararating sa Amang Diyos kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo po lamang. At yan nga po yung binabanggit sa kapitulo 14, versikulo 6. Kapitulo 14, versikulo 6 ng Juan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ngayon, kung talagang mapilit ang maraming mananampalataya at gusto nila na may namumuno sa kanila, may kasagutan po dyan sa ang kasulatan. Ganito po ang binabanggit sa kasulatan. Ayan, pag ito po yung ating tatalakayin ngayon, ang mga matatanda o obispo sa iglesia. Ayon sa mga gawa, kapitulo 14, versikulo 23, mga gawa, kapitulo 14, versikulo 23, sabi po rito, at nang
makapaglagay na sa kanila ng mga matanda sa bawat iglesia at nang makapanalangin may pag-aayuno ay pinagtagubilin sila sa Panginoong kanilang sinasampalatayanan. Bilang ehemplo ng pangasiwa o pamamahala sa iglesia, ay mayroong mga matanda o bispo na mababasa natin na itinalaga sa bawat iglesia. Ano po? Bawat iglesia, hindi sa kabuuan sa buong mundo, lahat yon ay papamahalaan ng isang iglesia, hindi po ganon. Inilagay ang mga matanda, kaya ang sabi rito mga matanda, no? Nang makapaglagay na sa kanila ng mga matanda sa bawat iglesia. Yan. Inilagay po sila ni na Apostol Pablo at kapatid na Barnabas at gayon din yung mga kapatiran sa lugar na yon. At bago sila bumalik ng Listra, Iconia at dito sa Antioquia. Ano po? Ito yung itinalaga nila sa mga lugar na ito. Nilagay nila Pablo at ng kapatid na Barnabas. Nang sila ay bumalik sa Listra. Ayun, sila po ay bumalik sa Listra, Iconia at Antioquia. Ito yung mga matatanda sa Listra, Iconia at Antioquia. Mayroon pong mga matatanda o mga elders o mga bishops. Magkakapareho po ang ibig sabihin po niyan. Or overseer. Yun po, pare-pareho pong ibig sabihin. At sila ang na-elect sa mga bayan na yan, Listra, Iconia at Antioquia. Ang mga matatanda ay hinahalal po at hindi kagyat na pinipili ang mga yan. At ito ay ayon sa kasulatan. Kaya hindi pwedeng sina Apostol Pablo ay bigla na lang silang mag-appoint. Hindi po. Sapagkat magkakaroon ng conflict doon sa ibang katuruan. Hindi man po natin nabasa rito na ang sinabi ay makapaghalal, ngunit ito po kasi ay kautusan. Ginawa rin po ito sa pagpili kay Matyas sa Acts chapter 1. Magbabasa po ninyo doon yan. Palagi pong merong yung pagpipili o ang ginamit nila noon, draw lots. Ganun po ang ginamit po nila. Hindi man po nabanggit na hingalal yung mga matanda dyan, ay ganun po yung ginagawa. Mababasa natin ito sa Tito, Kapitulo 1, versikulo 5. Ganito po ang binabanggit sa Tito, Kapitulo 1, versikulo 5. Dahil dito ay iniwan kita sa Kreta upang husayin mo ang mga bagay na nagkulang at maghalal ng mga matanda sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Ayan. Ang mga matanda ring yon o yung mga yon ang tinatawag po ng mga bishops. Kung itutuloy yung pagbabasa sa versikulo na ito, sa kapitulo na ito, Kapitulo 1, dire-diretso po ang pagbabasa ninyo ay magbasa ninyo sa 7, Tito, Kapitulo 1, versikulo 7 ay ganito ang binabanggit. Sapagkat dapat ng obispo ay walang kapintasan palibasa siya ay katiwala ng Diyos. Hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan. Itong mga obispo o mga matanda ang katiwala ng Diyos. Yan po yung mababasa po natin dyan, no? Palibasa, siya'y katiwala ng Diyos. Yun po ang binabanggit na katiwala. Maliban po sa Panginoong Jesucristo, ito naman ay mga katiwala ng Diyos. At sila rin ay may responsibilidad na mamahala, no? Mamahala sa iglesia. Ito ay ayon sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang 5. Ito po ang mababasa po natin. Sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang 5,
namamahalang mabuti sa kanyang sariling sambahayan, na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paano makakapamahala sa Iglesia ng Diyos? Kung babasahin natin ang unang Timoteo Kapitulo 3, yung kabuuan po niya hanggang doon sa 12, ay yung mula 1 hanggang 12 ay nagpapahayag ng kwalifikasyon po yan ng mga obispo o mga matanda, at gayon na rin ang mga diakono. Sila po dapat ay may mga pamilya. Sapagkat kung walang pamilya, ano yung sinasabi diyan? Hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan. Ibig sabihin, dapat marunong siyang mamahala ng kanyang sariling sambahayan. Bakit? Sapagkat siya ay namamahala sa Iglesia ng Diyos. Ganun po yan. Kaya yung iniwan ng Diyos, katiwala ng Diyos, sabi kanina, kung babalikan po natin, katiwala ng Diyos ang mga obispo. Ano po? Katiwala ng Diyos ang mga obispo. Kaya naman sila ay binigyan din ng kapamahalaan sa iglesia na kanilang nasasakupan. Hindi sa buong mundo po yan. Ang binabanggit ay sa bawat bayan. Kung mapapansin po ninyo kanina, ang binabanggit po dyan ay sa bawat bayan. Ano po? Sa bawat bayan. Dito, saan yan? Okay. Sa Tito. Basahin natin yung sa Tito. Ayan. Ito. Ayan po, ano? Sa bawat bayan. Hindi po sa buong Pilipinas. Hindi sa buong mundo. Hindi po ganun. Ano po? Bawat bayan. Yan po yung binigyan ng kapamahalaan ng Diyos maliban sa Panginoong Jesucristo, dahil sa sila ay tinatawag na katiwala ng Diyos. Sa bawat bayan may katiwala ang Diyos. Ito yung tinatawag na mga obispo. Hindi po nakasulat na sa buong mundo. Ano po? Hindi ganon. Maling katuruan po yun, mga kaibigan at mga nakikinig, mga kapatid. Hindi po ganon ang binabanggit po dyan. At isa sa kwalifikasyon nga ay ang pamamahala sa mabuting pamamahala nila ng mabuti sa kanilang sambahayan. Yun po yung isang qualification. Paano nga naman siya mamumuno kung yung sarili niya ay sarili niyang pamilya ay hindi niya maiayos ng mabuti, mapamahalaan ng mabuti. Ikinumpara kung gaano ang pamamahala ng church o iglesia sa kung ang isang bispo o matanda ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan. Ikinumpara po 'yon sa yung pamamahala sa church, sa iglesia. 'Yon. Base sa mga kasulatan, wala namang nabanggit na binata, na mamuno o hindi naman mamuno, na mga siwa, mamahala. Walang binata na mamamahala sa iglesia, sa church. Ayan. Ulitin po natin walang binanggit na binata. Ang binabanggit po dyan ay mga may pamilya lamang po, mga matanda na may pamilya. Kaya pagka wala dyan, ito yung qualification, pagka wala dyan, hindi kinasihan ng Diyos na nasa langit yun. Hindi kinasihan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yan po ang katotohanan po. Okay. Sang-ayon sa Biblia, ang obispo o matanda ay namumuno lamang sa bawat church o iglesia. Walang mababasa na iniutos na mamumuno ang isa sa mga obispo o matanda sa buong mundo. Alam niyo, meron naman yung
grupo na meron siyang mga mas mabababa pang mga bishops sa kanya or mga elders, no? Kaya meron yung supervising elder. Ayun, meron pong gano'n, may sinasabi silang gano'n, supervising elder, kasi may mga grupo sila, no? Or regional elder. Ayan, may mga ganyan, no? Hindi po, wala po kayong mababasa po niyan. Pagka mayroon po, hindi na po yun kasama sa utos ng Diyos. Bakit naman hindi nyo dapat gawin yun? Walang sinabing ganun po ang gagawin natin. Kung gusto nyo gawin yung ganun, yun nga, sabi nga doon, wala sa katuruan. Di po ba? Sila yung mga nagtuturo. Sabi kanina, kung may magturo, no? Ibang ebanghelyo Kaya po, ganun, hindi po pwedeng gawin natin yon. Yung wala sa salita ng Diyos, hindi natin dapat gawin. Hindi inutos na maghalal ng isang mataas sa kanila. Ibig sabihin, pantay-pantay silang lahat. Yan. Ang obispo o matanda at diakono ay may kwalifikasyon. Yun, may kwalifikasyon din po sila, no? Base sa kwalifikasyon, ang paghalal sa obispo o matanda. Ayan. So, pinipili po yan. Pinipili, ano po. Yun yung pattern na gusto ng Diyos. Kung maglagay kayo ng ibang pattern, kayo lang yun. Yun po yun. Kayo lang ang maglalagay nun. Hindi po yung kagustuhan ng Diyos. Ngayon po ay dumako na tayo sa ikaapat na excuse me. Ikaapat na paksa natin ay ikaapat na nilalaman ng ating paksa. Babala ukol sa mga bulaang propeta. Alam niyo, maraming nagtuturo ngayon na ginagamit ang salita ng Diyos upang makapanlinlang ng mga tao. Sa lipunan, mayroong mga batas na pinairal ng gobyerno. Ang mga batas ay dapat sundin ng mga tao at may batas din na sinusunod sa paggawa ng kasunduan. Halimbawa, you will enter into an agreement. So, meron po kayong gagawin na kasulatan dyan. Meron pong basehan po yan mga yan kung paano siya gawin. Kung ang isang kasunduan ay mapanlinlang, ang ginagawa po ay kinakasuhan yung gumawa ng yung kasunduan na yon. At sa religion naman, mayroong basehan ng pananampalataya. At ito nga yung Biblia. Ano po? Marami ang gumagamit ng salita ng Diyos. Marami po yan. At ang purpose ng iba ay kumita ng salapi. At ginagamit nila ang salita ng Diyos upang sila ay makapanlinlang. Ayan. So, itong mga bagay nito, medyo mahirap pong alamin ito hanggat hindi kayo talaga nag-aaral ng salita ng Diyos. Kung pagbabasehan ng kasulatan o Biblia upang malaman kung sino ang gumagamit ng salita ng Diyos upang makapanlinlang, ay marami po ang mapaparusahan. No? Marami ang mapaparusahan talaga. Ito lamang relihiyon ang hindi nakasama sa batas ng Pilipinas upang maparusahan ang mga tao na mapagsamantala sa kapwa. Sapagkat yung iba ay under subjection din ng kanilang mga pananampalataya. Opo. Ngunit dito ay mayroong mga malalaking sindikato. Meron pong malalaking sindikato po yan. At sila ay namamayagpag hanggang sa ngayon sa pagsasamantala ng ating mga kapwa. Sapagkat, yun nga, hindi saklaw ng batas po ng Pilipinas yan. At sa ibang lugar din naman ng mundo. Kaya naman, marami ang naglabasang mga tinatawag na bulaang mga propeta. Ang gusto lamang po ng mga yan ay yung kita. Yung kita po nila, no? Ayan.
At sabi rito sa ikalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 14 hanggang 15, sabi rito, hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga ng kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Oo nga, at mababasa mo na galing sa salita ng Diyos sapagkat ginagamit na nila ang salita ng Diyos. Ano po? Ang sinasabi nila sa mga pambungad nila at upang ito ay magmukhang kapanipaniwala. No? Magmukhang makatotohanan. Ngunit yung sa paningin ng marami, yung mahina yung pananampalataya, tila matwid ito. Yan po ang iisipin nila. Yan po yung kagaya nga ng binabanggit dito sa Kapitulo 14, versikulo 12 ng Kawikaan. Ang sinasabi po dyan ay, mayroong daan na tila matwid sa isang tao, ngunit ang daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Yan. Yan po yung binabanggit po dyan. Ano? Kaya, mag-ingat kayo. Mag-ingat. Hindi ninyo alam, baka kayo yung mga nandiyan dyan. Kaya nga, ipinapakita po natin ito para inyong maliwanagan. Magpasa po kayo at malalaman po ninyo. Ito, kung mapanood po ninyo ito, makakatulong po ito ng malaki. Sa mga gumagawa naman ng ganito, pwede kayong magbago. Yan. Pwede po kayong magbago. Itama ang pagtuturo. Hindi masama na magturo ng tama. Sabi nga po dito ay tila matuwid. No? Yung pagkakaalam ng mga marami, tila matuwid. Sapagkat pareho din na daan. Parehong daan din naman to. Ngunit, ano yung sabi ng Panginoong Jesucristo sa 1 Kapitulo 14, versikulo 6. Ano po yung sinasabi po niya rito? Ang sabi niya ay sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang daan. Yun, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Ang Panginoong Jesucristo ang daan. Hindi po siya ang dating daan. No? Hindi siya yung dating daan. Siya po ang daan. Hindi rin siya yung tamang daan. Siya po yung daan. Maliwanag na ang Panginoong Jesucristo ang daan. Kaya naman, kung may nagsasabi na dating daan, hindi po siya yun. Hindi siya yun. Sigurado yun, hindi po siya yun. Yan. At ang Panginoong Jesucristo lamang ang ulo ng iglesia. Siya ang tanging makapangyarihan na mamahala sa langit at sa lupa. Humigit kumulang 2,000 taon na ang nakalilipas po, no? Hanggang sa ngayon ng kanyang pamamahala hanggang sa ngayon po. At ang Panginoong Jesucristo ang daan. Ayan. Sabi sa kasulatan, huwag magsihigit sa mga bagay na mga nakasulat. No? Huwag magsihigit sa mga bagay na mga nakasulat. Halungkatin po ninyo yan mamaya kung gusto po ninyo. Walang ibang ebanghelyo maliban sa itinuro ng mga apostoles sapagkat ito ay galing sa Panginoong Jesucristo. Wala po silang ibang itinuro. Yung mga nakasulat po sa Biblia, yun po yung itinuro ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi, layuan ng mga hindi nagtuturo ayon sa salita ng Panginoong Jesucristo. Medyo nagkamali ako ng aking spelling dito. Let me correct. Panginoong Jesucristo. Ayan. Ayan. Layuan ang mga hindi nagtuturo ayon sa salita ng
Panginoong Hesukristo. Yan. Yan po yung sinasabi ng kasulatan. Conclusion, ang pinaka-conclusion po natin dito, kung may central office man, ito ay hindi sa lupa. Ito ay nasa langit. Sapagkat kung nasaan ang namumuno, ay naroon din ang luklukan. Kagaya ng sa Pilipinas, ang ating mahal na presidente sa ngayon, ang kanyang luklukan ay nasa Metro Manila. Ngunit hindi nangangahulugan yun na hindi na siya presidente kung pumunta siya sa Davao o saan mang lugar ng bansa. Hindi po ganun yun. No? Ganun din po ang Panginoong Hesukristo. No? Kaya yung luklukan niya nasa langit, hindi nangangahulugan na hindi na siya ang namamahala dito sa ibabaw ng lupa dahil siya ay nasa langit. Hindi po ganon. No? Okay, sa makatwid, ang Panginoong Hesukristo ang pinakamataas at walang ibang inutos na mamahala sa kabuuan ng church o iglesia. Siya lang. Siya lang po talaga ang pinagbigyan ng pamamahala sa kabuuan. Ulitin po natin, kung may central office man, ito ay hindi sa lupa, ito ay nasa langit, sapagkat kung nasaan ang namumuno, ay naroon din ang luklukan. Hindi po yan yung nakasulat sa Mark, ito lang po yung conclusion po natin. Ngayon sa Mark, binabanggit po dyan yung luklukan. At sa makatwid, ang Panginoong Hesukristo ang pinakamataas at walang ibang inutos na mamahala sa kabuuan ng church o iglesia. Siya lang. No? Kapag meron po tayong, sabihin na natin na merong pinakamataas, no, dito sa ibabaw ng mundo, yung sabihin natin sa Pilipinas, halimbawa, merong pinakamataas dyan, na sabihin natin overall preacher. Ayan, wala pong ganun, wala po tayong magbabasang ganun. Wala po sa kautusan o kasulatan yon, kaya wala yon sa kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nila ginagawa yon, sabi kanina, isa rin dahilan ay sila ay nagyayabang. Yon, nagyayabang lang sila. No, walang alam, yun po, walang alam sa salita ng Diyos. Ayan. So walang sinabi sa kasulatan na magdagdag ng Pope, overall servant, supreme bishop, overall minister, supervising minister, appointed son of God, owner of the universe, executive minister, at iba pa. Wala pong sinabing ganyan sa kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kung sasabihin niyo na bakit hindi nilagay, Diyos po yung nagsabi niyan. No? Ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi niyan. Kaya wala po kayong magagawa, wala tayong magagawa. Hindi po natin pwedeng baguhin ang kagustuhan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Wala po yan sa kasulatan. Pope, overall servant, supreme bishop, overall minister, supervising minister, appointed son of God, owner of the universe. Wala po yan. Executive minister at iba pa, wala po yan mga yan. Ano po? Wala tayong mababasa. Maski po halongkatin ninyo, meron kapag kinasihan ng Diyos noon, nung unang panahon, kagaya ni Saul, yun po, pwede pong mangyari po yun. No? Noon po yun. Wala naman na pong nakasulat sa ngayon. At si Samuel, siya ang propeta noon, kaya direkta po siyang nakakausap nung Diyos. Ngayon, ang nakikipag-usap sa Diyos, ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Wala nga pong makakapunta sa amang Diyos, sabi po niya, no? Kundi sa pamamagitan niya lang. Ayan. Hindi tayo dapat magsihigit sa mga bagay na mga nakasusulat. Yan ay ayon po sa kautusan niyan, kautusan ng Panginoong Hesukristo. Unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 6. Yan po ang pinabanggit po dyan. Hanapin na lang po ninyo yan sa kasulatan. Pwede po ninyong panoorin po muli ang mga
ang video po na ito. Kaya naman dito sa unang Korinto, ang sabi, basahin po natin, ano? Yung binabanggit dyan sa unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 6, ang mga bagay ang ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ibig sabihin, kung sa pananampalataya, hindi naman natin masabi na sa pananampalataya ay merong sergeant at arms. Wala naman po nun, no? Kasi kung merong sergeant at arms, ang binabanggit yung diakono. Yun, merong diakono. O diakono, no? Ngunit hindi sergeant at arms, wala po tayong mababasa po nun. Ngayon, kung marami siguro sa loob ng church, maraming pwedeng maging diakono, hindi naman po nakasulat kung may limitasyon, ngunit ang nabanggit nga doon ay sa bawat bayan merong tinatawag na obispo. Ano po? So dito naman, huwag magsigit sa mga bagay na susulat kung isa lang ang binanggit doon, sapagkat mga matatanda sa bawat bayan o maghalal ng matanda sa bawat bayan, depende po sa lugar. Ano po, kung marami halimbawa sa Pilipinas ay napakarami, bawat bayan ng church doon ay magkakaroon nga po ng mga matatanda sa bawat bayan. Anong sabi pa? Upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Yan. So kung may makita po kayo na ano yung mga yun kanina? Yung mga yan. Karagdagan na po yan. Pwede pa pong baguhin yan. Ituwid po ng mga ito. Tuwid po nila ang pananampalataya nila. Ito ay tulong sa mga nasa pananampalataya upang malaman ang katotohanan. Sino po ba naman ang ayaw ng katotohanan? Kaya nga tayo nasa pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yan. Inaanyayahan po kayo ng Church of Christ upang makipag-aral po sa atin sa salita ng Diyos. Meron po tayo niyan kahit saan pong panig ng mundo. Meron po tayong mga kapatiran. At kayo po ay inaanyayahan na magkaroon ng pakikipag-aral po sa amin. At our appreciation to YouTube, OBS, Bible Gateway, and Google for the privilege to convey the true teachings from our Lord Jesus Christ. May you receive your reward. Yan, may kulang dito Dagdagan ko na. Talagang yata yung ilagay ko Your reward. Yan. Okay, kayo po ay nakikinig at nanonood sa channel na ipinangalan sa daan. Hanggang sa susunod na video po muli, ito po si Brother Engel, ang inyong lingkod, ang lingkod ng Diyos.